Sunday is my favorite day of the week dahil syempre bukod sa araw ng pahinga namin, araw din ito para sa aming food hunting. At syempre may special na celebration kami today dahil today my niece got her license. So sabi namin sa kanya, "Oy, treat mo naman kami." At dahil nauto namin siya kasi nga may lisensya na siya, dito kami napadpad ngayon sa International City. Panood ko lang to dun sa isang Indian family, nagkaroon sila ng food review regarding this noodle house. Na-attract ako kasi nga ako ay mahilig sa noodles, pasta, tsaka sa ramen. So sabi ko sa kanila, let's try. Why not, diba? Sunday naman. So ito na nga, nakarating na kami dito sa Chongqing Restaurant. Madali mo lang siyang mahahanap kasi nasa Google at Waze na siya. Pagdating namin, order na agad-agad, wala nang delay-delay pa kasi yung mga kasama ko, diba, hindi halata. Gutom yarn. At mabilis din sila mag-serve ng food dito. Ito na nga yung first order namin, no? Wonton soup. Napakasarap po niyan. Diyos ko, Mio Marimar. Talaga namang ako'y bumanat na agad. Paglapag na paglapag, wala nang patumpik-tumpik pa. Talagang nung kinain ko to, unang kagat. Talagang, diba pa? Kain na. Sige, pasok ka ngayon, girl. Wala na kasing hipan-hipan. Ayan, tuloy. Carmi. Pero diba, laking-laki yung mata ko. Sarap talaga niyan, promise. Nagustuhan din ni Mati dito yung beef fried noodles. Basta ayaw niya lang yung mga green-green. At kaming lahat halos, ito yung favorite namin, yung beef fried noodles nila. Super sarap niyan. Hindi siya masabaw, pero siguraduhin mo lang na haluin mo siya kasi nasa ilalim talaga yung parang sauce niya. Mukha lang maliit yung serving niya, pero na-realize ko na sobrang dami niya pala. Saktong-sakto na yung small size niya sa isang taco. At ang mura lang nito ha, take note, 17 dirhams lang siya. Ganitong restaurant talaga yung mga hinahanap namin kasi na-try na rin namin kumain sa mga 5-star hotel, sa mga buffet na mamahalin. Pero itong mga ganitong restaurant, which is, I found out na family business siya. 8 years na pala tong business na to. At syempre, salamat kay TikTok, dinala mo ko dito. Literal, nakaka-cellphone ko yan. Ate, parang small lang, no spicy. At talagang umorder pa ako ulit ng isa pang bowl ng wonton soup. Ito yung cravings na hindi ka malulungkot kasi alam mo sa sarili mong afford mo siya. Sobrang mura niya. Yun nga lang, all you have to do is to travel to International City. Pero accessible naman to kahit bus meron siya. Maliit lang yung lugar at hindi rin cozy. Pero sa mga mahilig sa noodles kagaya ko, ma-appreciate mo talaga siya. Tapos namin mag-lunch. Diretso na kami sa Sunday service ng aking family. Hindi pwedeng mawala ito. Ito ang pinaka-importante bago namin umpisahan ang aming panibagong linggo. At syempre, ito yung highlight ng aming Sunday. Nabaha lang naman kami. For the record, ito na yung pinakamahabang traffic experience ko dito sa UAE. Inabot kami ng mahigit 3 oras sa daan. Umalis kami ng Dubai ng 7 o'clock ng gabi after ng Sunday service at nakauwi kami ng bahay before 11 o'clock. Pero syempre, positive pa rin kami at happy-happy lang. Nag-sound trip na lang kami sa sasakyan habang nag-aantay kaming umusad yung traffic. Buti na lang din maganda yung weather, malamig-lamig pa nung gabi na yan. Imaginein mo kung sa summer nangyari yan. Ako for sure, ang iinit ng ulo ng mga driver. Pero kami, ayan, chill-chill lang, ini-enjoy ang baha. Na-miss namin ang Pilipinas. That's it for today's video. Maraming salamat at congratulations, umabot ka sa dulo. Follow mo po ang Kamisa Vestida. Bye! See ya!